Ayan ang tawag nila mga utol, Songye Island. So sa international, ang tawag ay yung T2 Island. Pero yun po yung Pag-asa Island, it's the same, no? Okay, so ayan, the Philippine side's illegal occupation of Songye Island, so which is Pag-asa Island, has seriously violated China's sovereignty. Sa madalit sabi, may sovereign rights daw sila sa Pag-asa Island. Sa madalit sabi, kanila daw yun. Sabi nito ni Pusa. So anong masasabi nyo dyan mga utol? I-play natin yung mismong pahayag ha. Eto yan. 中业岛是中国领土，非方非法侵占中业岛，严重侵犯中方主权。中国军舰在中业岛附近海域航行巡逻，合理合法。O anong masasabi nyo dyan mga utol? Talagang inaangkin na nila yung Pag-asa Island. Opo, Songye Island. Inaangkin na nila mga utol. And to check yung para mas malinawan natin, ito yung mula sa The Star, no? Ayan, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Habang nakafocus halos yata ang buong mundo sa pangyayari sa Israel at sa Palestine, mga utol, nagpapatuloy pa rin sa mga harassment at kung ano-ano pa itong China tungkol pa rin sa pangaagaw ng teritoryo. At kamakailan lamang itong mga utol, muli na namang gumawa ng dangerous maneuver itong China Navy naman mga utol. This time, hindi na China Coast Guard. Warship na po ang humarang. And pagkatapos nyon ay nagbigay ng pahayag itong China, ang spokesperson na si Mao Ning, na di umano tayo daw ang illegal na nag-o-occupy ng Pag-asa Island. Isipin nyo, pati Pag-asa Island mga utol ay inaangkin na. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong pahayag at panonoorin natin o babasahin natin ang mga article tungkol doon at ang tugon ng ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro at ng ating presidenteng si President Bongbong Marcos. Panoorin muna natin itong video na mula sa Armed Forces of the Philippines kung saan ay hinarang talaga ng netong China Navy ang ating Marine o Philippine Coast Guard. Oh. Ayan mga utol ha. I guess Philippine Navy to. Ayan, oh. Chinese Naval Warship 621. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Again, you are advised to keep clear immediately and avoid risk of collisions. Your actions are being recorded. Avoid offensive and intentional dangerous maneuvers. Over. Ayan mga utol, mismo yung footage ha. Distance, sir. Grabe. At according sa kay Defense Secretary Gibo Teodoro, mga 80 yards lamang ang layo niyan. So napakalapit niyan. Talagang medyo malapit na sa collision yan. Pwede na magpanggaan. And take note ha, Chinese Navy na po yan. Warship na po. Okay, yung humaharang. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Chinese Navy na. Hindi na po basta China Coast Guard. Chinese Navy na. So lalo nang umigting yung ginagawa nila. So panoorin muna natin yung report tungkol doon sa pangaangkin na. Ayan o. Title pa lang mga utol. No? China inaangkin na rin ang Pag-asa Island. Pag-okupa ng mga Pilipino sa isla, tinawag na illegal. Tinawag tayong illegal occupants ng Pag-asa Island mismo. O gaano katindi yun mga utol. Yan po ay yung isang community na sa Palawan, sa Spratly Island na sakop ng Palawan. So pakinggan lang natin saglit ang report ng UNTV News at babasahin natin. Ipi-play natin yung video nung statement mismo ng spokesperson ng Foreign Ministry nila na si Mao Ning mamaya at babasahin natin yung nilalaman rin ng article o yung mga sinabi niya kasi Chinese eh. Dinidepensahan ng China ang presensya nito sa Pag-asa Island at sinabing nasa soberanya ng China ang isla matapos na itaboy ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese Navy vessel sa isla. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, sinabi nitong illegal ang pag-okupa ng Pilipinas sa Pag-asa Island o Songye Island. Ang tawag nila mga utol, Songye Island.
So sa international, ang tawag ay yung T2 Island. Pero yun po yung Pag-asa Island, it's the same, no? Okay, so ayan, the Philippine side's illegal occupation of Songye Island, so which is Pag-asa Island, has seriously violated China's sovereignty. Sa madalit sabi, may sovereign rights daw sila sa Pag-asa Island. Sa madalit sabi, kanila daw yun. Sabi nito ni Pusa. So anong masasabi nyo dyan? Mga utol, i-play natin yung mismong pahayag ha. Eto yan. 中业岛是中国领土，非方非法侵占中业岛，严重侵犯中方主权。中国军舰在中业岛附近海域航行巡逻，合理合法。 O anong masasabi nyo dyan mga utol? Talagang inaangkin na nila yung Pag-asa Island. Opo, Songye Island. Inaangkin na nila mga utol. And to check yung para mas malinawan natin, ito yung mula sa The Star, no? Ayan, no? China says Philippines violates its sovereignty illegally occupied T2 Island, which is yung Pag-asa Island, mga utol. So tatlong klaseng tawag. Sa international, ang tawag ay T2 Island. Sa kanila, sa China, ang tawag nila Songye Island. Sa atin po ay Pag-asa Island. Isipin nyo, pati Pag-asa Island ay inaangkin na nitong mga walang yan Chekwa na to. So basahin lang natin ha. The Philippines has seriously violated, ito yung sinabi niya. The Philippines has seriously violated Chinese sovereignty. Chinese Foreign Ministry said on Monday, October 16. The comment came from after Manila said a Chinese Navy, yung kanina kong pinakita, a Chinese Navy ship shadowed and attempted to cut off a Philippine Navy vessel conducting a resupply mission near T2 Island in the South China Sea. Yung pinakita kong video kanina. Yun na po yun. Tapos pagkatapos nun ay nagpahayag na. Ito yung pahayag niya. The Philippines side illegally occupied the islands and seriously violated the China's sovereignty. The Foreign Ministry spokesperson Mao Ning told a regular news conference. O anong masasabi nyo dyan? Ganun nakalala yung pangaangkin nila. Talagang sa isip nila, parang delusional na tong mga to no? Talagang akala nila sa isip nila kanila. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Ngayon ay pakinggan naman natin yung rebuttal o tugon sa kanila ng ating National Defense Secretary na si Gibo Teodoro. Ito po yun. Sasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan na naniniwala to? Ang illegal occupation ay kanila. Pag kinoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter and illegal occupants sila dito. Ayan, mga utol. So, alam na natin, pero wala naman na dapat debate dyan, wala na dapat pag-usapan, Pag-asa Island at iba pang mga isla na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone na kanilang inaangkin. Tapos ngayon, pati Pag-asa Island. Pero dapat hindi na yung pinag-uusapan Dapat alam nila sa sarili nila nitong China na sa Pilipinas yan no? Nakakaano lang no, nakakapikon. Anong klase pag-uutak sila no? Delusional na, pero yun na nga mga utol. Talagang inaangkin po nilang pilit ang 90% ng buong South China Sea at kasama po sa mga napapabilang doon yung mga teritoryo ng Pilipinas. Ngunit hindi nga tayo papayag. Kayo ba papayag na kukunin itong mga walang yana tong mga teritoryo natin? 'Di ba hindi? So mga utol, ito naman yung pahayag ng ating presidenteng si President Bongbong Marcos no sa isang interview no sa Port Area Manila bago siya umalis no. Alam ko sa ay nagtungo na papuntang Saudi Arabia. The training and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard, not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Marami silang ginagawa. So we are continuing to the new vessel that we are seeing there, the 40-foot vessel that's made in Cebu. Yan ang isa sa ating mga idadagdag natin. We will eventually have 40 of them, and that will give us an increased capability. This is ongoing.
the Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Alright? Thank you, sir. Ayan mga utol, no? Pinapatibay natin ating Coast Guard na sa ganun matugunan natin yung ginagawa nitong China. So tuloy muna natin saglit itong news ng UNTV, no? At seryosong paglabag ito sa soberanya ng China. Dagdag pa ng Chinese spokesperson, makatwiran lamang ang ginagawang pagpapatrolya ng mga Chinese warship malapit sa isla. Noong nakaraang Biyernes, ilang beses iniradyo challenge ng BRP Benguet ang Army-Navy ship ng China matapos nitong subukan na harangin ang barko ng Pilipinas sa karagatang sakop ng Pag-asa Island. Yung lupit, no, mga utol. Ganon sila kalupit, no? Haharangin tayo sa ating teritoryo. Gaya nga no sagot ni ni Secretary Gibochodoro, kung hainan yung pinapasok natin na teritoryo ng China, maari nilang gawin yan. Maari nila sabihin tayo yung illegal. Pero dyan sa Pag-asa Island, dito sa Scarborough Shoal, at saka doon sa ang tinatawag yun, yung Panganiban Reef, at saka sa sobrang dami kasi, no? Tapos yung Ayungin Shoal na kanilang inaangkin, sila yung illegal na nandyan. At ang masakit nito, nandun sila. Nakapalibot dun sa mga bahagi na yon ng ating exclusive economic zone na nagsasabi sa ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ating mga mangingisda na kanila yon, na tayo yung illegal. Yun ang pinaka nakakainis dun sa lahat. Pero wag niyong iisipin mga utol na walang ginagawa ang ating gobyerno tungkol dito sa usapin na ito. Sa totoo lamang, talagang puspusan po yung pagpapalabas ng budget, pagpapalakas ng ating Coast Guard, ng ating National Defense at pati yung mga kaalyado nating bansa para lamang maipagtanggol ang ating soberanya. Okay, uulitin ko, tayo ay nagtatanggol. Hindi po tayo makikipag-toe-to-toe dito sa China. Wala pong plano ang ating gobyerno, ngunit naghahanda tayo sakaling itaas o iseryoso lalo ng China yung kanilang ginagawa. Kumbaga, magkaroon na ng armed attack. Pag nagkaroon po ng armed attack, yun lamang ang inaantay ng ating gobyerno at ng ating mga kaalyado, talaga magsisimula na itong gera na ito. So hanggat may iwasan ay iniiwasan. So anong masasabi nyo dyan? Ano nakakainis dyan, no? Yung pangaangkin, pati Pag-asa Island, mga utol, inaangkin na. Pa-comment na lang ang inyong opinion, mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa UNTV News. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.